Okay, so pwede na po tayong maupo. Tutuloy natin yung ating, naririnig po ba ako? Okay, review muna tayo. No? Nasa part 4 na po tayo ng ating discussion, pero nasa chapter 2 pa rin tayo ng ating confession. Okay, so nakaraang Sunday ay pinag-usapan natin yung isang medyo malalim na paksa, ano? Hindi siya pangkaraniwang pinag-uusapan sa mga churches. Ano, nung nakaraang Sunday, prior to this Sunday, pinag-usapan natin yung doctrine of the simplicity of God. No? Na ang Diyos ay hindi po maaring lagyan ng mga compartments, walang bahagi. Ano? So, ang Diyos ay isang complex whole. Lahat ng kanyang katangian ay tumutukoy sa kung sino siya. And then, nung nakaraang Sunday, pinag-usapan naman natin another deep theology, no? Yung, hayo pa rin. Ayan. The impossibility of God. So, hindi ibig sabihin ito yung impossible or hindi pwedeng mangyari. No? Hindi siya yung impossible na spelling I-M-P-O, kundi I-M-P-A. Ang ibig sabihin niyan, God does not experience emotional changes or affected by it. Therefore, He is incapable of suffering. Yet, we can relate to Him. Okay, ang Diyos ay matayog. Hindi siya ka-level natin. Okay? Siya ay creator. Tayo ay creature. Kahit kailan, hindi magbabago yon. Nag-iisa lamang creator. And everything else under Him ay creature. No, kahit yung mga spirit beings, no, mga angels, creatures lang yan. Isa lang ang creator. Yet, itong Diyos na ito is able to relate with us sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng mga salita na nakaka-relate tayo. Halimbawa, emotions. 'Di ba? God is without emotions. God is not a sentimental God, no? Hindi po siya yung naapektuhan ng mga nangyayari sa paligid tapos nagbabago yung kanyang treatment sa atin. God is not affected by anything outside of himself. He does not experience emotional changes, kaya wala siyang suffering, hindi siya nalulungkot, no? Hindi siya feeling nag-iisa, ano? Hindi katulad natin na masyado tayong sentimental. Yet God uses language na naiintindihan natin. Halimbawa, di ba may nababasa tayo sa scripture na God repented, no? Or God relented, no? That He created human beings. Ibig mo sabihin, nagbago ang isip ng Diyos? Hindi. Ang nagbago yung tao, hindi ang Diyos. No? Dahil sumama ang tao, God has to do something about it. Kasi hindi niya plano na mapuno ang mundo na ito ng kasalanan. That's why He allowed the deluge, no, sa panahon ni Noah. Things like that. The impossibility of God is a deep topic, pero simple lang ang dapat maintindihan natin. Ano? God has emotions, but He doesn't have passion. So pag sinabi nating passion, ito yung factors nasa labas tapos naapektuhan siya sa loob, tapos nagbabago yung kanyang mood, nagbabago yung kanyang treatment ng tao, hindi. But he can express emotions. Ibig sabihin, that is something na nasa loob niya, and then ang naapektuhan tayo hindi naman siya ang naapektuhan, hindi siya nag-change. Kundi tayo nag-change. Halimbawa, sinabi sa scripture, God is angry, no? Or God is jealous. Ang naapektuhan nun tayo, no? Tayo dapat yung magbago, hindi Diyos ang magbabago para sa atin. So yung pinakasimple siguro na pwede nating pakahulugan dyan, ano? Kasi this is a deep topic. What's really important is naiintindihan natin na ito ay, ang Biblia ay gumagamit ng mga lingwahe na nagpapakita ng emosyon ng Diyos para maintindihan natin siya. Hindi para ipakita na katulad natin siya na nagbabago dahil sa kanyang mga
mood swings or emotional temperature and so on. Okay, so tapos na tayo dyan. Papatuloy po tayo. Gusto ko mas mabilis ng konti sa discussion natin itong part na ito. Actually, hindi naman siya masyadong mahaba. Pero nasa attributes of God pa rin tayo, particularly the infinity of God. So paragraph 1 pa rin yan. Pero particularly, ito pong portion na ito, yung pag-uusapan natin this afternoon. Ang ikli lang yan, pero ang daming details, no? Sabi diyan, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute. Okay, so ang dami niyan. So let's try to run through all of this as quickly as possible, pero maintindihan sana natin at mag-grasp natin yung implications. Let's start with, okay, nasaan na ba tayo? Ayan. With a note, sabi diyan, God is the creator and His being is not conditioned by the limitations of creatureliness. So pag pinag-usapan natin God is infinite, lagi nating isipin na He is without limitation. No, He's not a creature no? Tayo creature at in every way possible, we have so many limitations. Okay? Kahit na sabihin nating matanda na tayo, marami tayong experiences, marami na tayong pinagdaanan, still limited pa rin yung pagiging tao natin. Unlike God, He doesn't have any limit. Especially when it comes to His being, yung kanyang pagiging Diyos. At ang isa sa mga importanteng maintindihan natin dito sa kanyang infinity ay yung kanyang pagiging immutable. Okay, ano ibig sabihin ng pagiging immutable ng Diyos? Okay, the essential deity of God is constant or unchangeable. Yun ibig sabihin ng immutable. May mga verses tayo nababasa, God is immutable. No? Ibig sabihin nun, He does not improve in His being than He was previously. Hindi katulad natin, di ba? Halimbawa, lumalaki ang isang bata, sa kanyang paglaki, nag-i-improve siya. Di ba? Nagde-develop yung kanyang mental ability, emotional, yung kanyang physical. Di ba? Habang tumatanda siya, nagde-develop siya. So, nag-i-increase siya. Nag-i-improve siya. So, we are not immutable in that sense. Pero ang Diyos, when we say God is immutable, hindi siya nag-i-improve. Hindi siya nag-change. No? Constant siya. Kung ano siya noon, ganyan pa rin siya ngayon, and He will be like that forever. That's immutability. Halimbawa, Malakay chapter 3, verse 6. The Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Diba? Ang ganda ng implication ng verse na yan. Kasi kung naintindihan mo ito in the context of the covenant ng Diyos with Israel, diba? Alam natin sa history nila ay hindi naman sila naging faithful sa covenant. But God, sabi niya, does not change. That's why hindi sila nalipol. So that's God's immutability. Kasi kung ang Diyos ay nagbabago, kung ang Diyos ay hindi constant, kung Diyos ay nag-iiba-iba, maaring maapektuhan yung kanyang treatment sa Israel. Halimbawa, di ba tayo, halimbawa sa isang relationship, halimbawa marriage, di ba? Pagka yung isang spouse ay naging unfaithful, that is a ground for, divorce. According to Scripture, di ba sabi ng Panginoon, pagka nangalunya yung isa, pwede mo na siyang hiwalayan because what? Ano ibig sabihin nun? Sinira niya yung covenant ninyo. Diba? So your treatment of that person na spouse mo can change, because of how he changed, sa kanyang relationship sa iyo. But God is not like that. Sa maraming pagkakataon ng Israel naging unfaithful. Ba on and off nga sila, parang roller coaster, Okay sila, tapos magiging unfaithful na naman, paparusahan na naman sila ni Yahweh, tapos tatawag na naman sila, hihingi ng tawad, re-rescue na naman sila ni Yahweh, babalik na naman yung mga blessings. Pag ganun sila
No? Pero ang Diyos, hindi sila hinayaang malipol. Why? Because God doesn't change. God doesn't change. James chapter 1 verse 17. Another verse. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Okay, dito, dinefine yung change as shifting shadows. Di ba, pagka tumataas yung sinag ng araw, nagbabago din yung anino. 'Di ba? Nagbabago rin yung direksyon ng anino. So, yun yung ginamit na example dito to define what is changing. Sabi niya, God does not change like that. No? Hindi nagbabago ang Diyos. He remains constant. Anong implication niyan? Ito importante, no? God's promises and the way He treats us in Christ will never change also. Yung pagtrato ng Diyos sa atin, hindi nakabase o nakabatay dun sa ating pagiging faithful sa Kanya. Kundi ang Kanyang treatment sa atin nakabase sa Kanyang sarili. Now, if God is immutable and He doesn't change, ibig sabihin, yung treatment niya sa atin will not change as well. Hindi rin magbabago. Di ba nakaka-encourage yun? No? Kahit na kasi kung maintindihan natin yung immutability ng Diyos, ang laki ng implication yan sa mga importanteng doctrine like the doctrine of salvation. Yung mga hindi nakakaintindi ng doctrine na ito, sinasabi nila na pagka nagkasala ka, mawawala yung kaligtasan mo. No? Kailangan mo ulit magsisi, kailangan mo ulit tanggapin si Jesus para maligtas ka ulit. Saan ang galing yun? It came from a very shallow understanding of this doctrine of the immutability of God. God is immutable, He doesn't change. So kung sinabi ng Panginoon na dahil nanampalataya ka sa aking anak, nagkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya, meron kang kaligtasan, hindi na magbabago yun. No? Kahit na madalas tayo yung hindi faithful, tayo yung hindi obedient, hindi nagbabago yung treatment ng Diyos sa atin because He is immutable. He doesn't change. 1 Samuel chapter 15 verse 29 sa NIV, sabi diyan, He who is the glory of Israel does not lie or change His mind, for He is not a human being that He should change His mind. Hindi nagbabago ang Diyos eh. No, lalo na sa mga promises niya sa Bible, hindi nagbabago yun. Kung ano yung nakita mo sa Bible na promise ng Diyos, that will remain true. No, forever. Because that's God's word. Kaya dapat na-encourage tayo sa doctrine na ito. Hindi pala nagbabago ang Diyos. Therefore, His treatment of His children will never change as well. It will remain constant. So that's immutability. Number 2, immensity. No? Sabi dun sa confession, God is immense. Ano ibig sabihin nun? Yung pinaka-definition ng immense, di ba? Huge, big. Ibig sabihin ng immense pag ginamit mo siya sa sentence. Pero dito, pag pinag-usapan natin ang immensity of God when it comes to theology, this is God's infinity in relation to space. God is immense. Ang meaning niyan, God is both greater than space while He fills all space. Kung nababasa nyo at narinig nyo yung term na omnipresent. Diba? Ewan ko narinig nyo yung term na omnipresent. Actually, yung omnipresent, may limitation yung term na yan. Kasi pag sinabi mong omnipresent, present everywhere. May ibig sabihin ng omnipresent. Pero sa theology, mas magandang gamitin yung God is immense. The immensity of God. Kasi yung ibig sabihin nito, there is no place where God is not present in the fullness of His deity. So kahit saang lugar, kahit saang dako, nandun ang Diyos at nandun ang kabuuan ng Kanyang pagiging Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na dun sa Amerika, nandun lang yung 10% ng Kanyang pagiging Diyos. The other percent ng pagiging Diyos niya nasa ibang lugar. Hindi. No? Kahit saang dako, nandun ang Diyos sa Kanyang kabuuan. Yun ang ibig sabihin ng immensity of God. Maganda yung definition ni Louis Berkhof sa kanyang systematic theology. Sabi niya dito, that perfection
Immensity is that perfection of the divine being by which He transcends all spatial limitations and yet is present in every point of space with His whole being. Kaya kahit saan dako tayo nandoon, kahit saan dako tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. No, hindi natin pwedeng sabihin na kamay lang ng Diyos ang nandito, yung paa niya nandun sa kabilang panig ng mundo. Hindi ganon. No? O nandito yung daliri niya sa paa, yung kamay niya nandun sa ibang bahagi ng mundo. Hindi. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at siya nandoon sa kanyang kabuuan. Kaya yung nararanasan natin na presensya ng Diyos pag nagtitipon tayo sa lugar na ito at sa kabuuan ng kanyang pagiging Diyos, ganun din yung nararanasan ng ibang mga Christian. Diba, sa Pilipinas, ang daming nagwo-worship ng gantong oras, minsan umaga, minsan hapon. So, hindi pwedeng sabihin ng isang church, nandito lang ang presensya ng Diyos, wala dyan sa church nyo. Diba? Pag nagtipon ng church, nandun ang Diyos at nandun siya sa kanyang kabuuan. That's the immensity of God. Walang lugar sa mundo na ito na hindi kayang punuin ng presensya ng Diyos. Okay? God can be everywhere. Maganda yung Jeremiah 23:23-24 na verse. Sabi diyan, I am a God at hand, declares the Lord, and not a God far away. Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not fill heaven and earth? Declares the Lord. Wala pala tayong lugar na pwedeng puntahan na pwede tayong makapagtago sa Diyos. Wala pala tayong lugar na pwede nating puntahan para sabihin, ay, safe ako dito mula sa presence ng Diyos. Hindi natin pwedeng takasan ng Diyos. Hindi natin pwedeng taguan ng Diyos. Kahit saan tayo pumunta, nandun ang presensya ng Diyos. Nandun ang Diyos. So, isa sa mga implication nito, comfort, no? Gives us comfort for all, especially those who are suffering because of their faith in Christ. O yung mga na pine-persecute, halimbawa sa mga Islamic state, like Afghanistan, for instance. May mga Christians ba sa Afghanistan? Meron po, marami. No? Pero hindi madali ang buhay nila doon bilang Christian sapagkat Islamic state yon and they are being persecuted. Hinuhuli, pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. So if God is immense, kasama rin nila ang Diyos. Hindi sila iniiwanan ng Diyos. No? Di ba nakaka-encourage yun? Hindi ako iniiwanan ng Diyos kahit saan ako magpunta, kahit anong sitwasyon ng meron ako, anong kalagayan ko sa buhay, kasama ko ang Diyos. Because God is immense. God is present everywhere. Psalm 139, ito yung isa sa mga kilalang passage sa scripture no, na nagtuturo sa atin ng immensity ng Diyos. Sabi ng psalmist, where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. So ginamit niya yung mga term like heaven. Ito yung mga lugar na hindi kayang abutin ng mga living being. No, nakatulad natin, mga tao sa ibabaw ng mundo, like heaven, pwede nating maabot ang langit pag namatay na tayo. But even in heaven, God is there, and yung Sheol, that's the word no, that describes the place of the dead. Ibig sabihin, pag namatay yung isang tao. Diba? May pupuntahan pa rin yung kaluluwa niya. Yung kalagayan ng kaluluwa niya sa kamatayan, ang tawag dyan ay Sheol. God is there as well. Ano? So, walang dako na hindi present ang Diyos. No? Nabubuhay man tayo sa mundo, sa ibabaw ng mundo, walang lugar na hindi napupuno ng presensya ng Diyos. Kahit dun sa mga lugar na hindi na natin abot, nandun pa rin ang presensya ng Diyos. Okay? So, that's the doctrine of the immensity of God. Number 3, eternal. Sabi dun sa confession, God is eternal. Part pa rin ng kanyang infinity. Okay? So pag pinag-usapan natin the eternality of God, we are talking about
the infinity of God in relation to time. Okay, tayo bilang mga tao, we are bound by time. Okay, kaya nga tayo ay tumatanda. No, sapagkat ano tayo ang tawag dito, tanikala tayo sa oras. Hindi mo pwedeng tanggalin ng oras. Pag uminto ang oras sa isang tao, patay na siya. Hindi na siya mag-exist sa ibabaw ng mundo na ito. Pwede pa rin siya mag-exist sa presence ng Diyos kung Christian siya, pero wala nang time doon, wala nang sense of time doon eh. Diba? Yung sense of time ay nandito sa mundo. Now, God, in relation to time, okay, He is eternal. Yan ang ibig sabihin. Meaning, God exists without beginning nor end. O God is timeless. Sabi sa Psalm 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Meron tayong kantang ganyan, di ba? From everlasting to everlasting, you are God. So that's God's eternality, no? Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Hindi katulad natin, may simula, at darating din yung time na matatapos. Hindi nga lang natin alam kung hanggang kailan o kailan matatapos, pero definitely matatapos. Because as humans, we are not eternal beings. No? Bagamat yung ating mga kaluluwa ay nilikha ng Diyos to live forever, hindi ito katulad ng eternality ng Diyos. Bakit ko nasabing hindi katulad? Because God's eternality means wala siyang simula at wala siyang katapusan. Our eternal souls may simula. Diba? At nagsimula yan at the point of God's creation of us. Noong nilikha tayo ng Diyos, nagsimula yung ating, yung existence ng ating eternal soul. So, hindi tayo eternal in the sense of God's eternality. No? Pero, imagine, hindi tayo katulad ng Diyos na walang simula, pero dinisign niya na makasama natin siya habang panahon, forever. Diba? Yan ang design talaga ng Diyos nung nilikha niya ang tao, makasama habang panahon. No? Kaya lang nagkaroon ng detour at saka ng problema because of the entrance of sin. Pero dahil kay Jesus, diba? Dahil sa gospel, dahil sa redemption, God is now restoring man dun sa kanyang original design na makasama niya eternally. Kaya meron tayong eternal life. Diba? Yun yung isa sa mga blessings ng salvation natin. Isa pang verse, Psalm 41:13. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. Okay? Tandaan natin yung pagiging eternal ng Diyos, walang simula. No? Wala ring katapusan. Tayo, meron tayong eternal life, pero nagsimula yan at the point of creation. Another verse, Psalm 90 verse 12. Ano ko na ilagay ko dito? Wala. Ayan. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Okay? God na siya from eternity past, at God, mananatili siyang God until eternity forever. He will not change. He will remain as is. Anong implication nito sa atin? Yung teaching na ito about God's eternality. Ang isa na pwede kong isuggest, God alone deserves all the honor and glory forever. Kung ang Diyos lang yung totoong eternal, siya lang yung pwedeng magsabi na, I deserve to be given all the honor and glory and worship from all creatures. Siya lang. No? Kaya walang ibang pwedeng sambahin, walang ibang pwedeng i-glorify, wala nang ibang pwedeng i-honor ang tao. Sino man tao yan sa mundo, Christian or non-Christian, maliban sa totoong Diyos. Because He is the only God who is eternal. 1 Timothy 1:17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God,
be honor and glory forever and ever. Amen. So, tingnan mo ginawa ni Apostle Paul sa kanyang doxology. Pinagsama-sama niya yung mga pinag-aaralan natin na attributes ng Diyos. God's immortality, invisibility, di ba? He alone deserves honor and glory forever and ever. Because what? He is the only God. Wala namang ibang Diyos eh. Just imagine the idiocy of yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry. Diba? There's no other God beside God. Tapos gagawa tayo ng mga Diyos-Diyosan na inanyuan. At sasabihin natin, ito yung larawan ng Diyos. Ang sasabihin ng mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi naman namin sinasamba yan. Ano? Pero kailangan namin yan to remind us of God. Imagine mo yung kalokohan ng ganong klase ng mentalidad. Eh, hindi nga, wala ngang larawan ng Diyos. Bakit kailangan natin ng gumawa ng larawan para paalalahanan tayo ng Diyos o paalalahanan sa atin ang Diyos? We don't need those, no? And besides, sinabi ng Diyos, namumuhi siya sa ganyan, no? Next, number 4. So sabi sa confession natin, God is incomprehensible. Ano ibig sabihin yan? So when we talk about the incomprehensibility of God, we are talking about God's infinity here in relation to the depth of His being. Yung kanyang pagiging Diyos. Ang meaning yan, God is infinite and there is no way we finite beings can grasp who God is. Incomprehensibility means hindi natin kayang maintindihan ng buo ang Diyos. Pwede natin makilala ang Diyos kasi nagpakilala siya sa atin, pero hindi natin siya pwedeng maunawaan ng buo. Dahil tayo ay limited at mga creature lamang, hindi natin pwedeng lagpasan yung pagiging creature at limited natin para intindihin yung Creator na infinite. Imposible. Pwede natin sabihin nakikilala natin ang Diyos, pero dun sa limited way ng pagpapakilala niya sa atin sa Bible. Aside from those, wala na tayong ibang paraan para makilala ang Diyos. And we should be contented with that. No? Kung ano yung pagpapakilala ng Diyos. Dapat nga, ang totoo niyan, hindi natin kayang ubusin yung lifetime natin para maintindihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung mabubuhay ka ng 100 years, hindi pa nga sapat yung 100 years para maunawaan mo at makilala ang Diyos. But, we can spend our life or lifetime knowing God. At ako naniniwala na though God is incomprehensible, we can attain a true knowledge of who He is. Hindi pwedeng sabihin na hindi natin maunawaan ang Diyos, hindi natin siya makikilala. No, hindi natin lubos na maunawaan ang Diyos, but pwede natin siya makilala. Kasi ang Diyos nagpakilala nga sa atin sa scripture eh. 'Di ba? Isaiah 46, 9-10. Yeah. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there's no other. I am God, and there's none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Implication. We may not comprehend God, but we can trust Him. Di ba, tayo mga tao, takot tayo dun sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Anong ginagawa ng tao para mawala yung takot niya sa mga bagay na hindi niya maintindihan? Gumagawa siya ng paliwanag. Halimbawa, yung mga folklore, no, na tradisyon ng mga Pilipino. Yung mga pamahiin, no? Ayan, mga pamamaraan niya ng mga tao para ipaliwanag yung mga bagay na hindi nila maintindihan at madalas kinatatakutan. Halimbawa, nagparamdam yung patay. You know?
kasi naamoy ko yung kandila. Mga ganong bagay, no, na wala namang kandila. May naamoy daw siyang kandila. Anong epekto sa kanya? Natatakot siya. Hindi niya maipaliwanag. Anong iniimbento niyang paraan? Sabi niya may multo. Yan, ganyan. Ganyan na ginagawa ng mga tao, no? Pero hindi natin pwedeng gawin sa Diyos yun, no? Hindi natin totoong maintindihan ng buo kung sino siya, pero pwede natin pagkatiwalaan na yung sinabi niya tungkol sa sarili niya, totoo. Ano? Tamang katakutan natin ng Diyos, pero ang pagkakilala natin sa Diyos ay nagtuturo din sa atin na mabuhay ng may pagtitiwala sa Kanya. Okay, that's God's incomprehensibility. And then number 5, Almighty. Sabi dun sa confession, God is Almighty. Pag pinag-usapan naman natin yung pagiging Almighty ng Diyos, ito yung infinity niya compared to whatever we can conceive as powerful or strong. Ang kahulugan nito, God is stronger than any powerful force we can imagine. Ano ba madalas kinakatakutan ng mga tao sa mundo? Yung mga demonyo, si Satan, kinatatakutan. Diba? Ayaw maglakad sa madilim, baka daw may masamang spirito, may mga engkanto. No? Natatakot sa mga puwersa na iniisip na kaya silang saktan o kaya silang gawaan ng anumang mga sakit. O halimbawa, magkaroon ng epekto sa kanila. Ito pong turo na ito ng Biblia patungkol sa pagiging Almighty ng Diyos should remove all of those. Dapat maintindihan natin, when we talk about strength, God is strong and He's beyond anyone whom we think na strong. No? Kahit si Satan, no? God is far more powerful than Satan. Why? Because Satan was only a creature. Nilikha lang ng Diyos. Diba? He was an angel before. Bago siya naging enemy of God. Bago siya naging si Satan. He was also a creature. So God is stronger than him. So God is stronger than any powerful force we can imagine. Job 11 verse 7. Can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? Wala. No? Rhetorical question yan. Can you fathom the mysteries of God? No. Can you probe the limits of the Almighty? No. He is without limit. He is all-powerful. No? Walang kapantay ang kanyang pagiging malakas at makapangyarihan. And just imagine, this is the God who gave us our salvation. Ang implication niyan, we can be confident that our salvation is sure. Sino ba nagbigay sa atin ng kaligtasan? Ang Diyos na ito. At ang sabi ng Biblia, siya ay Almighty. Walang makapangyarihan sa Kanya. Kaya nga yung mga verse na halimbawa, walang sino mang makakaagaw sa inyo sa aking kamay. John chapter 10. Ito, magandang verse po yan. No? Na dapat nating natatandaan lagi at nagbibigay sa atin ng reminder and encouragement patungkol sa ating salvation. Sabi diyan, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So ito pong verse na ito talks about God's power. He is almighty. Pero paanong in-apply ni Jesus dun sa mga disciples? Sabi niya, my Father who is almighty holds you in His hands. Itong Diyos na ito na walang kapantay ang kapangyarihan, hawak niya kayo sa kanyang mga kamay. Tapos dinagdagan niya pa ng, hawak ko rin kayo sa aking kamay. So double na. So hawak tayo ng anak sa kanyang kamay, hawak din tayo ng ama sa kanyang kamay. O just imagine, meron pa ba makakaagaw sa atin sa kanilang kamay? Wala. Tapos dadagdag mo pa yung fact o yung katotohanan na itong Father and Son are both almighty.
Walang limit sa kanilang strength. So ibig sabihin, ang kaligtasan natin, matibay. Ang kaligtasan natin, tiyak. No? Kaya dapat hindi nagdududa ang isang Kristiyano sa kanyang kaligtasan. Ligtas nga ba talaga ako? Kung talagang inalay mo yung buhay mo sa Panginoon, nagpasakop ka sa Kanya ng Kanyang pagiging hari, ikaw na ngayon ay Kanyang alagad, sabi niya, hawak ka niya. So kung sinabi ng Diyos na hawak ka niya at walang makakaagaw sa iyo, walang makakaagaw sa iyo. That's eternal security in the hands of the Almighty. Diba? And then number 6, 3 more, 4 more. Isa natin. Sabi sa confession, God is infinite and in every way infinite. Inuulit. In every way infinite. So when we talk about in every way infinite, we are referring to God's perfections that are perfect beyond measure. Parang redundant yata. God's perfections are perfect beyond measure. Hindi po redundant yan. So lahat ng katangian ng Diyos, perfect. At yung lahat ng perfect na katangian ng Diyos, perfect beyond measure. No? Ibig sabihin, walang katulad, no? Walang kapintasan. Perfect siya sa kanyang pagiging Diyos. In all of His attributes, He is the infinite, limitless God. No? Ang implication niyan, our vindication by having our sins placed upon Christ is infinitely efficacious. So, ibig sabihin, pag ikaw naging born again ka, dahil niligtas ka ng Panginoon, naawa siya sa iyo, niligtas ka niya sa pamamagitan ng kanyang anak, kumilos ang Espiritu, at nanampalataya ka kay Jesucristo, pinawalang sala ka. That's the word vindication or justification sa theology. Dahil ang ating mga kasalanan ay ipinatong na o itinuring ng kay Jesus, tapos yung katuwiran ni Jesus ay itinuring na sa atin. 'Di ba? Yung ginawa ng Diyos sa atin sa redemption, double, 'di ba? Yung kasalanan natin, inimpute kay Jesus Christ, yung righteousness ni Jesus Christ, yun naman ang inimpute sa atin. Kaya tayo tinanggap ng Diyos. Kaya tayo na-justify. Na yung ginawa ng Diyos na pagpapawalang sala sa atin, it's infinitely efficacious. Ibig sabihin, walang expiration date yung ating justification. Yung pagiging Christian natin, yung pagtanggap sa atin ng Diyos, yung justification natin, walang expiration date. Hindi pwede sabihin 50 years lang effectivity. O kaya 60 years lang. Hindi. Walang expiration. It's infinitely efficacious. Why? Because God is infinitely perfect. No? So lahat ng ginawa niya, para sa atin, infinite din ang epekto. Just imagine that, no? Kumbaga patong-patong na assurance. Kung sasabihin mo sa akin, Christian ka, tapos lagi kang nagda-doubt, Christian ba talaga ako? Baka hindi ka talaga Christian. Kaya ka lagi nagda-doubt. Hindi naman masama mag-doubt, pero kung lagi kang nagda-doubt, kung Christian ka, baka hindi ka naka-angkla kay Jesus. Kaya parang lagi kang nagdududa. Kung naka-angkla yung buhay mo at pananampalataya mo kay Jesus, dapat stable yan. No? Dapat firm. No? Because it is rooted in the firmness and the infinity of God. Number 7, most holy. Hindi natin pwedeng masyadong pakatagalin itong mga attributes na ito. No? Pag pinag-usapan natin most holy, familiar naman tayo dun sa term na the holiness of God. So, by using the term most, the confession attempts to speak of the ultimacy and supremacy of God. If He is the most, then there is none more. Pag pinag-usapan natin God is holy, there is no one holier than Him. Yun ibig sabihin ng most holy.
Ang Diyos ang standard ng holiness. Wala nang mas mataas sa Kanya. Pag pinag-usapan natin ang topic ng kabanalan, wala tayong ibang pwedeng gamitin na pattern kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya infinitely, perfectly holy. The holiness of God has to do with both His being transcendent and exalted above His creation, and His being morally pure and righteous in His character and conduct. So there's nothing sinful about God. There's nothing unholy about God. No? God is pure. God is ultimately holy. Isaiah 9:6. Kaya dun sa description ni Isaiah, dun sa holiness ng Diyos, dun sa vision niya, pansinin niyo, sabi diyan, and they were calling to one another, vision niya ni Isaiah. Sabi, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So yung pong paulit-ulit na paggamit ng salitang holy is sa Hebrew language. Ano yan? Superlative yan. Ibig sabihin, wala nang greater than that usage, no? Alam niyo yung superlative, yung paggamit sa language, no? To compare. There's no one more holy than God. He is the only most holy God. Kaya yung term na holy, holy, holy ay fit lang sa Diyos. Hindi pwedeng gamitin sa sino man. Hindi pwedeng gamitin sa, lalo na sa tao. No? So pagka inawit mo yung holy, holy, holy para sa isang tao, inawit mo yung holy, holy, holy para kay Mary, that's blasphemy. No? Why? Because Mary is not God. He's not a creator. Eh yung holy, holy, holy only pertains to God. Revelation 4:8. Another verse. Each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night, they never stopped saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. At tingnan nyo, Old Testament, sa vision ni Isaiah, holy, holy, holy si Yahweh. Pagdating sa Revelation, the last book of the New Testament, diba, the angels pa rin in heaven say the same thing. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hindi nagbago. Diba? Why? Because God is infinitely holy. He's holy. And He is the most holy being. Implication yan sa atin, ito matindi. Diba? As children of the most holy God, we must live holy lives. Ito yung matinding hamon. Kung ang Diyos natin, na pinaglilingkuran, kung ang Diyos natin na tinatawag nating Father, Heavenly Father, ay holy, so ang tatanggapin niya lang na quality of life from those who are related to Him, katulad din niya, holy din dapat. Diba? Kaya yung mga verse like 1 John 1:15-16 says, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. God is demanding lahat ng mga anak niya na maging holy. Why? Because He is holy. Diba tayo, pagka nagde-demand tayo sa mga anak natin na maging masinop nga kayo kasi ang hirap ng buhay. Hirap na hirap tayong kumbinsihin sila na kailangan nila maging masinop. Diba? Why? Siguro, minsan nakikita nila sa atin, hindi naman tayo masino. Baka, ano rin tayo, alam mo yun, gastador din tayo, hindi rin tayo maingat sa budget, and so on and so forth. But when God said, you must be holy because I am holy, wala tayong excuse. No? Why? Because God never ceased to be holy. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ka naman holy lagi, Diyos eh. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos yun. When God
demanded na maging holy tayo, He has the right to say that because hindi naman siya nagbago sa kanyang pagiging holy. At kung aangkinin natin na tayo anak ng Diyos, therefore, we must live up to that expectation na holy siya. Dapat holy rin tayo. Diba? Mahirap pa naman yun, no? Yung topic ng holiness. Kasi para sa atin, it's really gonna be an issue and it's gonna be a struggle. Kasi habang nandito tayo sa mundo, nananatili tayo sa katawan na mahina sa kasalanan, we will continue to sin. Pero dapat yung longing natin will be to be holy, maging holy. Kahit na nahuhulog tayo sa kasalanan, we can repent, no? We can go back to the path of righteousness, no? Yun ang kagandahan sa mga totoong Christian. Pwede kang bumangon kung nahulog ka, kung natisod ka, pwede kang bumangon, at pwede ka ulit lumakad na makakapag-please ka sa Father mo in heaven. No? Kaya hindi man natin attainable yung holiness, we can pursue it. No? Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, kaya mong maging goal lagi, maging holy, katulad ng Father na holy. Okay? And then, number 8, sabi sa confession, God is most wise. God is most wise. Okay, so pinag-usapan natin the wisdom of God. This is in relation to creation and redemption. Ang pagiging most wise ng Diyos. So, ginamit din yung salitang most. So, ibig sabihin, wala nang mas matalino pa kaysa sa Diyos. Siya rin ang standard ng wisdom. No? Wala nang lalagpas sa Kanya pagdating sa Kanyang pagiging wise. Proverbs 3:19-20. By wisdom, the Lord laid the earth's foundations. By understanding He set the heavens in place. By His knowledge, the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew. Ibig sabihin, nung kinreate ng Diyos ang lahat, He created them wisely. Diba? Ibig sabihin, walang imperfection sa design ng Diyos. Nagkaroon lang ng hiccup because of sin. Pero originally, everything that God created were perfect. Kahit naman nga ngayon, di ba, na hindi na perfect, makikita mo pa rin yung wisdom ng Diyos sa kanyang creation. Just take for example, yung ano ba yung isang nabasa ko dun sa isang post sa social media, yung butterfly, no, nakakita na kayo ng cocoon, no, na may butterfly sa loob na lumalabas. Pagka tinulungan mo yung butterfly na makalabas sa kanyang cocoon, mamamatay siya. Pero pag hinayaan mo siya na lumabas kahit gaano katagal doon sa kanyang cocoon at nakalabas siya, mabubuhay siya. Bakit? Kasi ganun dinisign ng Diyos yung butterfly. No? Kaya pala kailangan i-squeeze ng butterfly yung sarili niya out of the cocoon kasi nakakatulong pala yung pag-squeeze niya ng sarili niya para lumakas yung wings niya at para lumakas yung yung mga organs niya sa loob. Kaya pag tinulungan mo yung isang butterfly makalabas sa cocoon, mamatay yun. Part ng design ng Diyos yun, ng kanyang wise design. Diba yung mga frail creatures na ganyan, kaya pala sila yung magiging strong because they need to struggle. No? Isipin, bakit ganun yun? Bakit ganun yung reality ng buhay ng mga butterfly? Because that's how God created them. And it is God who is wise who created them that way. Marami pang example, no? Wala na tayong time. Then 1 Corinthians 1:22-24, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Bakit ginamit ni Apostle Paul dyan yung Christ the power of God and the wisdom of God? Kasi yung mga Jews, they demand signs. Ibig sabihin, proof
no? That you are the Christ. Yung mga Greeks naman, naghihingi din ng proof, kaya lang, prove mo sa amin yung pagiging logical and intellectually acceptable ng iyong pagiging Messiah. So para sa mga Hudyo, si Jesus ay hindi Messiah. Bakit? Weak siya eh. Diba? Pinako sa krus, no? Hindi siya pinanganak as emperor, namatay siya as criminal. So weak siya. He cannot be powerful. He cannot be God's Messiah who is powerful. Sa mga Gentile, hindi rin siya wisdom of God. Why? Kasi hindi nila maintindihan kung papaanong ang Diyos ay nagkatawang tao. Para sa mga Greeks, itong physical body, ano yan? Sinful yan. So God cannot become a human because itong katawan natin, yung flesh ay sinful. No? God cannot become a human. So that's stupidity for them. Kaya yung mga Gentiles, hindi nila tinatanggap. Pero in reality, God in Christ showed us what is power and showed us what is wisdom. No? Paano? Niligtas ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kahinaan. Niligtas ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng sa tingin ng tao ay kahangalan. Diba? Yun yung pinipreach nating gospel eh. Kaya para sa marami, hindi nila tinatanggap yung gospel kasi hindi nila maintindihan. At ayaw nilang tanggapin kasi it doesn't make sense. Paano maililigtas ako ng isang patay? No? Paano maililigtas ako ng isang karpintero and so on and so forth? Pero para sa Diyos, yan ay kapangyarihan at karunungan. Implication nito, any attempt of man to save himself is an act of contempt to the wisdom of God who designed salvation by faith only in Christ. Ba? Kung isipin ng isang tao, kaya kong iligtas sa sarili ko, then you are doing something that is contemptible before God. Bakit? Kasi para sa Diyos, yun yung design niya ng salvation eh. By faith in Christ. Manampalataya ka lamang kay Kristo, wala ka nang ibang gagawin. At ililigtas ka niya. So, kung ano man yung gagawin mong paraan na hindi ayon sa pamamaraan ng Diyos, is an act of rebellion against the wisdom of God. Parang sinasabi yung mas matalino ka sa Diyos. Dahil meron kang paraan na alam na hindi alam ng Diyos para maligtas ka. Diba? That's stupidity, you know? That doesn't make sense. And then lastly, hindi pa pala last to, no? Number 9, most free. So pag pinag-usapan natin yung God is most free, this is God's infinity concerning His transcendence and the liberty of His sovereign will. Ang meaning niyan, God is free for or unrestricted to do as He pleases. His will is uncontrolled by any other besides Himself. No? Walang pwedeng kumontrol sa Diyos. Tayo, maraming kumokontrol sa atin. Emotions, situations, no? Economy, weather. No? Nakontrol tayo ng maraming bagay. Pero ang Diyos, hindi siya kinokontrol ng kahit na sino man. Ang kumokontrol lang sa Kanya, sarili niya. Sabi sa Psalm 115:3, our God is in the heavens and He does all that He pleases. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun ang gusto niya. At kung ano yung gusto ng Diyos, wala makakapigil. We will learn that truth as well sa sermon natin mamaya sa Book of Esther. Pag ginawa ng Diyos ang gusto niya, wala makakapigil. Kahit na yung plano mo ay kontra sa gusto niya, masusunod pa rin ang gusto ng Diyos. Okay? Implication, it is God who sovereignly chooses whom to save. Ba? Kung pinili ng Diyos na iligtas ang isang makasalanan, maliligtas siya. Kung hindi pipiliin ng Diyos na iligtas ang isang makasalanan, hindi siya maliligtas. That's the doctrine of election. Bakit ganun? Bakit hindi na lang iligtas ng Diyos lahat? Sabi ng isa. Ang totoo, wala naman dapat iligtas ang Diyos kahit na sino man. Dahil ang lahat ay nagkasala dahil kay Adan. So dapat lahat maparusahan sa impyerno.
Pero pumili pa rin ng Diyos na ililigtas niya dahil naawa siya. Dahil ginusto niyang magligtas, walang makakapigil. Kung sino yung gusto niyong iligtas, maliligtas. Kaya just imagine your salvation kung Christian ka. It is something that is so precious na hindi pwedeng agawin sa'yo ng sino man. And the mere fact na niligtas ka ng Diyos is something that you should be grateful for. Di ba na? Hindi lahat ng tao sa mundo ililigtas ng Diyos. Pero niligtas ka niya, hindi dahil worthy ka, kundi dahil naawa siya sa iyo. That's God's freedom. No? Sabi diyan sa Ephesians 1:5-6, He predestined us for adoption for Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the Beloved. Kung naiintindihan mo yung salvation mo sa ganitong level, hindi mauubos yung pagiging thankful mo sa Panginoon. At yung desire mo na worship siya, serve siya, ibigay yung buhay mo, ibigay yung lahat mo sa Kanya, hindi pa nga yung sapat Diba? Hindi natin kayang suklian yung ginawa ng Diyos Pero kaya nating pasalamatan ng Diyos. And then last, pusin na natin to para next topic, iba naman tayo. Next Sunday, iba naman topic. Most absolute. So when we talk about God as being most absolute, God has no cause. All derivative and ensuing morals flow from Him. Ano ibig sabihin yan? They are binding upon all people everywhere in every culture during every period of time. So, pag sinabi natin God is most absolute, He is the only truth. He is the only absolute standard of everything. And that applies to everyone, no? Hindi lang sa Christian, kundi sa lahat ng tao sa mundo. Paano yung mga nandun sa mga liblib na gubat? Hindi naman nila nakikilala ang Diyos. Diba? Wala nga nagpipreach sa kanila ng gospel. Ibig bang sabihin, sakop pa rin sila ng pagiging absolute ng Diyos? Yes. Ano ibig sabihin? Halimbawa, God is truth. O kahit hindi nila naririnig at nakikilala ang Diyos, for them, God is truth. Nakuha niyo yung ibig sabihin nun? Sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Is that absolutely true? Yes, it is absolutely true. So, true ba yan kahit dun sa mga, nandun sa mga liblib na gubat na hindi naaabot ng civilization? Yes. Wala nang ibang way of salvation. Aside from Jesus Christ, that's absolute truth for them as well. Yan ibig sabihin ng most absolute sa term na ito. Ang implication niyan, we can only find the truth we seek about our existence and destination from God. Wala nang iba. Sabi ng isang tao, sino ako at bakit ako nag-exist? Diba may mga tanong na ganun, philosophical. Ewan ko kung napagawa na sa inyo na paper yan sa philosophy subject ninyo. Sabi ng teacher, gumawa kayo ng article, answering the question, who am I? Why do I exist? Paano nyo sasagutin yun? Christian ka. Ang only reference point natin sa tanong na yan, God. Diyos lang. No? Sapagkat Diyos lang ang source ng ating existence. At Diyos lang din ang magdidetermine ng ating destiny. Diba? Doctrine of election. Pinili ng Diyos kung sino ililigtas niya. Siya rin ang determine ng ating destiny. Ibig sabihin, eternal life with Him in the new heavens and new earth. Pag hindi ka niligtas ng Diyos, siya rin nag-determine ng destiny mo. Diba? Forever, punishment, eternal separation in hell. That's God in His being absolute. No? Walang question dyan. No? Walang doubt dyan. Kung ano yung sinabi ng Diyos, sinabi niya. Kung anong gagawin ng Diyos, gagawin niya. Kung ano gusto ng Diyos, gusto niya. He's most absolute. Okay? Wala tayong karapatan na questionin ng Diyos. Bakit mo pinayagan ito? No? Maraming mga Christian dati, no? Pastor pa nga yung iba. Sumusulat pa nga ng libro. Nung namatay yung anak because of cancer, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa Diyos.
Kasi yung kanyang tanong, bakit binayaan ng Diyos na mangyari ito? Oh, madali lang. Parang sinabi mo na ikaw yung Diyos, no? Mas mataas ka kaysa sa Kanya. Basahin mo ulit yung Book of Job, no? Para maintindihan mo yung sitwasyon mo kung nandun ka sa sitwasyon na ganon. Psalm 119, 160. The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Wala na ibang katotohanan maliban sa Diyos. Diyos lang ang standard ng totoo. Then, last verse, John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Meron pa bang ibang paraan ng kaligtasan? Wala na. Why? Because this is the only absolute way of salvation. Okay? Questions? Medyo binilisan ko, ano? Kasi madami pa to eh, no? Matagal pa natin pag-aaralan tong confession. I don't want to spend so much time on these topics. Okay? Meron po ba kayong mga tanong? Siguro, I'll try to share a soft copy, no, nitong lectures natin. Hindi ko lang alam kung paano napapadala sa inyo, sa GC siguro, no? Or, I don't know. Try natin na i-upload sa cloud, no? Tapos i-share natin sa inyo para meron kayong kopya. Okay, may question ba kayo? Ah? Recite? O sige, pahinga muna tayo, ano? Let's try to resume bago mag 3:30 sana. Okay, salamat po.